Sa ibang balita, eto mga tol, nagpapalitan ulit ng pag-atake o sabihin na lang natin nagbabakbakan na naman etong Amerika at Iran. Ayon rito sa report mula rito sa UNTV News and Rescue, muling nagpalitan ng mga pag-atake ang Iran at Estados Unidos. Ilang araw na to mga tol, di ba? Ilang araw na natin nabibigyan ng reaction video yan. Kahit by ceasefire, patuloy silang nagpapalitan ng pag-atake. Kumbaga nahihiya pa ata silang aminin na gera na naman sila eh. No? Sa kabila nito, naniniwala pa rin daw ang Amerika na uusad ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang panig. My goodness. Panoorin natin to mga tol mula rito sa UNTV News and Rescue. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a first. Naglunsad ng panibagong pag-atake ang Iran sa mga bansa sa Gulf region na mayroong mga pasilidad at base militar ng Estados Unidos. Ito yung sinasabi ko nung kanina do sa isang video natin mga tol. Malayo ang Amerika. So yung mga missile na pinapakawalan ng kanilang kalaban, hindi talaga tumatama sa kanilang kalupaan. Tumatama yan doon sa mga base militar nila na nakalagay sa mga Gulf region. Unfortunately, hindi lang base militar nila mga tol yung tinatamaan, maging yung infrastructure mismo, like for example, airport, schools, mga ganong mga bagay ng ibang mga bansa. Like alimbawa rito sa Kuwait, di ba? Alam ko tinamaan dito yung airport ng Kuwait eh. Isa sa pinakamatinding naapektuhan ng mga pag-atake ang Kuwait matapos tamaan ng Kuwait International Airport. Oh, di ba? Kasi nabasa ko yan sa FB sa Meta, nabasa ko yan tinamaan yung kanilang airport. Diba? Hindi lang military base ng Amerika ang naaapektuhan. Buti sana kung yun lang din. Pero maging yung mga bagay na pag-aari na mismo ng Kuwait tulad nitong international airport nila. Pasilidad at base militar ng Estados Unidos. Isa sa pinakamatinding naapektuhan ng mga pag-atake ang Kuwait matapos tamaan ng Kuwait International Airport. Ayon sa mga otoridad, isa ang nasawi at mahigit 6 na po ang nasugatan matapos tamaan ng mga drone ang ilang bahagi ng airport at iba pang mahalagang infrastruktura. Imagine mo kung ano ang nasa loob-loob ngayon ng mga nasa Kuwait. Diba? Hindi naman sila ang kaaway, hindi naman sila ang kalaban. Pero dahil nga dyan sa ayaw pa rin magkasundo nitong mga to, nadadamay sila. Pero airport nila tinamaan. Dahil dito, pansamantalang itinigil ang operasyon sa paliparan at ilang eroplano ang dinivert sa iba pang destinasyon bago muling pinayagang magpatuloy ang limitadong biyahe. Tinawag naman ng Kuwaiti Defense Ministry ang insidente bilang isang kriminal na pag-atake ng Iran. Samantala, nagpatunog din ng mga sirena sa Bahrain matapos madetect ang pagpasok ng ilang missile at drone. Sa Bahrain din. Kuwait, Bahrain. Ayon sa Bahraini military, 3 missile at ilang drone ang napigilan ng kanilang air defense system bago pa man tumama sa mga target. Kinumpirma ng Iran na nais nilang wasaki ng mga military facility ng Estados Unidos sa rehiyon bilang ganti sa mga hakbang ng Washington laban sa kanilang bansa. Ayon sa Islamic Naniniwala pa ba kayo doon sa tinatawag nilang ceasefire? Parang wala na no? Revolutionary Guard Corps o IRGC. Kabilang sa mga tinarget nila ang isang airbase sa Kuwait at ang headquarters ng US 5th Fleet sa Bahrain. Ngunit nilinaw ng Estados Unidos na walang tumamang pag-atake sa mga nasabing pasilidad. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, nabigo ang lahat ng pag-atake ng Iran laban sa US forces dahil agad itong naharang o hindi umabot sa mga target. Okay, so pinapasinungalingan dito ng US Central Command yung mga kumakalat ngayon sa social media kasi may mga nagko-comment din sa inyo May mga pinopost pa nga kayo mga picture na ikita ko Kaso unfortunately yung iba, puro AI nakikita natin AI yung mga pinopost Well, hindi ko naman kayo pinipigilang maniwala dyan, no? At hindi ko naman sinasabing maniwala rin kayo sa sinasabi ng Central Command. Well, the truth will set you free, sabi nga ganun. Di natin alam mga kapatid kung anong totoo pero hindi na mahalaga kung sino nagsasabi ng totoo sa kanila, kung sino ba talaga yung tinamaan o hindi Ito yung realidad. Alam nyo kung ano yung realidad, nagkakaroon sila ng palitan ng pag-atake.
At dahil dyan, naaapektuhan yung presyo ng pandaigdigang merkado ng langis. Which is doon tayo nagiging apektado. Wala tayong pakialam kung totoo mang tinamaan o hindi. Hindi yun ang concern natin eh. Ang concern natin mga tol, tumataas yung presyo ng langis at nagiging dahilan mga tol sa pagtaas din ng presyo ng ibang mga bilihin. Doon tayo naaapektuhan, hindi doon sa sumabog yung airbase nila, tinamaan yung hindi tayo apektado doon sa bagay na yun eh. 'Di ba? So, wala tayong pakialam kung sino nagsasabi sa kanilang totoo may tinamaan o wala. Bahala sila sa buhay nila, di ba? Laban sa US forces dahil agad itong naharang o hindi umabot sa mga target. Bago ang mga pag-atake ng Iran, Hindi naman basketball yan, shoot, pasok. Hindi ganyan yan. Wala tayong pakialam doon kung tinamaan man sila o hindi. Ang totoo, naaapektuhan yung presyo ng langis at doon tayo tinatamaan din. nagsagawa muna ng operasyon ng Estados Unidos malapit sa Strait of Hormuz. Ginamit ng US troops ang Hellfire missile upang tamaan at pahintuin ang isang oil tanker na papunta sa isang mahalagang daungan ng Iran sa Karg Island. Ayon sa CENTCOM, hindi sumunod ang barko sa mga babala ng Estados Unidos kaugnay ng ipinatutupad nitong blockade sa mga daungan ng Iran. Kasunod nito, naglunsad din ang Amerika ng mga tinawag nitong self-defense strikes sa Qishim Island matapos umano ang mga tangkang pag-atake ng Iran sa mga bansa sa Gulf. Tinamaan sa operasyon ng isang Iranian military ground control station na pinaniniwala ang ginagamit sa pagkontrol ng mga drone at iba pang operasyong militar ng Tehran. Mariing kinondina ng Iran ang mga pag-atake at tinawag itong malinaw na paglabag sa umiiral na tigil putukan. Hindi no? Kaatake sila pareho. Tapos pag tinamaan sila, kukundinahin nila yung mga pag-atake. Talagang walang mangyayaring katapusan dyan pag ganyan. Nagsasagawa pa sila ng negosasyon yan at meron pa silang tinatawag na ceasefire. Pero ganito nangyayari. Buti nga sana kung sila lang ang apektado eh. Ayon sa Iranian Foreign Ministry, may direkta at malinaw na pananagutan ang mga pamahalaan ng Kuwait at Bahrain dahil pinahihintulutan nila ang pwersa ng Estados Unidos na gamitin ang kanilang teritoryo sa mga pag-atake sa Iran. Nagbabala rin ang IRGC na may mabigat na kapalit ang anumang pagtatangkang guluhin ang seguridad ng Strait of Hormuz. Samantala, nagpahayag din si Neither in negotiations nor in the ceasefire process will we allow America to overreach. The response to every shot and aggression will be a barrage of missiles and drones. History will not turn back and the aggressor will be swiftly punished. Sabing ganon. Mohsen Rezai, military advisor ni Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei na hindi papayag ang Iran na mahigitan o madiktahan ng Estados Unidos sa mga negosasyon o mga kaayusan kaugnay ng tigil putukan. Nagbabala Kumbaga, papalag sila. Sa ceasefire man daw yan o sa mga pag-atake o sa negosasyon, hindi sila papayag na didiktahan sila. rin siya na anumang panibagong agresyon laban sa Iran ay sasagutin ng mas malawak na paggamit ng mga missile at drone. Samantala, nanawagan naman ng United Arab Emirates ng mas matatag na pagkakaisa ng mga bansa sa Gulf region. Ayon kay Anwar Gargash, diplomatic advisor ng Pangulo ng UAE, hindi lamang Kuwait o Bahrain ang tinatamaan ng mga pag-atake kundi ang buong rehiyon. Iginit niya na ang agresyon laban sa isang bansa sa Gulf ay agresyon din laban sa lahat at kailangan magkaroon ng matatag at nagkakaisang tugon ng mga bansa sa rehiyon. Biruin mo no, yung isang mapayapang rehiyon dati no, ngayon nagkakagulo. Well, ganun din dito sa Pilipinas ngayon eh. Hindi man gera, pero sobrang gulo rin dito sa Pilipinas, di ba? Siguro naman nababalitaan ninyo kung anong nangyayari no sa Senado, may pang-faction. Di mo alam kung sinong totoong Senate President doon kasi Senate President si Alan Cayetano pero meron ding acting Senate President, no? Sobrang gulo talaga. Tapos eto ngayon, kasabayan pa ng mga gera-gera dito. Dahil sa muling pagsiklab ng pag-atake ng magkabilang panig, lalong humihina ang pag-asang magtatagumpay ang mga negosasyon sa pagitan ng Tehran at Washington. Wala na yan. Una nang naiulat na tumanggi ang Iran na makipagpalitan ng mensahe sa Estados Unidos sa pamamagitan ng mediator. Ayaw na ng Iran, tumanggi na sila eh, no? Dahil nga wala naman din nangyayari. So ito ata ang talagang, alam mo yun, landas na gustong tahakin itong dalawang
ano na to, magkalaban na to. Amerika at saka itong Iran. Habang ang Amerika feeling nila kumbaga sila yung nasa good side kasi gusto pa rin daw nila ng negosasyon, pero in the other hand, umaatake naman sila. Kaya sabi sa inyo mga tol ako bilang isang Pilipino, mamamayang Pilipino, mas nakafocus ako dun sa ano yung epekto nito sa atin. 'Di ba? Wala akong pake kung sino yung nananalo sa kanila. Kung sino yung tinatamaan, kung sino yung hindi. Kung sino yung nakakasalag at kung sino yung hindi. Hindi ako doon nakatingin Siguro yung iba sa inyo, tinamaan ng Amerika, good job Iran. Tinamaan ng Iran, good job Amerika. Hindi ganoon Kasi ano man ang nangyayari sa kanila mga tol, tayo yung sumasalo ng bigat ng pagdadala 'Di ba? Pagtaas ng presyo ng gasolina, pagtaas ng presyo ng bilihin, yun yung epekto nun sa atin. Dahil sa paglala ng tensyon sa Lebanon, iginiit ng Iran na kailangang maipatupad ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah bago muling umusad ang mga pag-uusap sa Estados Unidos. Sa kabila nito, nananatiling kumpiyansa si US President Donald Trump na posible pa ring mabuo ang kasunduan sa pagitan ng Iran at US. Pinabulaanan ni Trump ang ulat na itinigil na ang negosasyon at iginiit na patuloy ang mga pag-uusap at naniniwala siyang maaaring maabot ang isang kasunduan sa mga susunod na araw kaugnay ng muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at pagpapalawig ng tigil putukan. Pag di niya kasi nagawa yan, si Trump, pag di niya nagawa yan, lumalabas na hindi niya talaga na pressure ang Iran at nagpumiglas ang Iran doon sa ginagawa nilang pressure. Kasi di ba yung mga blockade nila, yung ginagawa nilang pagtira, yung ginagawa nilang pagbabanta sa Iran, yun yung mga pamamaraan nila para ma-pressure, para mahawakan nila. No? Yung iba, nagiging effective, pero yung iba, katulad nito, nangyayari ngayon, parang hindi epektibo. So ngayon sinasabi niya, naniniwala pa rin siya na may mabubuong kasunduan. Ibig sabihin nun mga tol, nagiging matagumpay yung kanilang pag-pressure sa Iran. At kumbaga wala nang magawa ang Iran kundi sumunod na lang sa gusto ng Amerika. So ang nangyayari niyan, pag ganun nang magagana, parang nananalo ang Amerika doon. Pero kapag wala talagang nabuong kasunduan, ibig sabihin is hindi nagtagumpay ang Amerika doon sa kanilang plano at mauuwi na lang talaga ito sa bakbakan. Doon na lang kung sino yung mas may malakas na puwersa, kung sino yung mas may malakas na sandatahan, doon na magkakaalaman. Samantala sa pagdinig sa US Congress, sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na hindi na dapat ituring na may digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang tawag doon sa palitan ng missile. Ayon kay Rubio, tapos na ang sigalot at ang focus sa ngayon ay ang pagpapatupad ng mga kasunduan upang maiwasan ang panibagong paglala ng tensyon. Parang hirap paniwalaan nung ganung mga mensahe, lalo't lalo na eto yung laman ng balita na nagpapalitan sila ng mga pag-atake. Walang digmaan pero nagpapalipad ng mga missile, may mga nasisirang gusali, may mga naaantalang flight, 'di ba? May mga nasasawi pero walang gera, no? Anong tawag doon, no? Kumbaga parang nagkakaduguan na yung muka pero wala pang nangyayaring suntukan. Parang ganun ba 'yon? Anyway, bilang mga Pilipino, bilang mga mamamayan at bilang mga ordinaryong mga taong nanonood ng mga nangyayari dito sa labas ng ating bansa, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng inyong komento sa ibaba. Hanggang sa muli.